Ang alamat ng palandag. Noong unang panahon, nabihag na pinakakahanghang babae sa lugar ang puso ng isang binata. Pareho sila ng sentimento, ngunit dahil sa labag sa kultura ng Maguindanao ang panliligaw, nanatiling lihim ang kanilang pagmamahalan. Lihim man ang pag-iibigan, waring walang hanggang ito. Isang araw, tinawag ng dato ang binata. Bilang isang kawal ng sultan, binigyan siya ng misyon sa isang malayong lugar. Sa pamamagitan ng isang kaibigan, nakita ang dalawa bago umalis ang binata. Nalungkot ang dalaga matapos malaman ang misyon ng lalaki. Inaliw niya ang kanyang kasintahan at sinabihan na itong huwag mag-aalala dahil uuwi siya kaagad pagkatapos ng misyon. Nangako siyang susulatan siya ng madalas. Sa unang ilang linggo, panay ang dating ng sulat at puno-puno ng pagmamahal at pag-aalala. Pagkatapos ng ilang buwan, dumalang ang dating ng sulat hanggang sa ito'y tuluyang tumigil. Isang araw, nabalitaan niya sa isang pinsan ang nakalulungkot na balita na ang binata ay ikinasal sa ibang babae sa lugar ng kanyang misyon. Lubhang nasaktan ang dalagang manghahabi. Upang maitago ang kalungkutan sa magulang, maraming oras ang ginugol niya sa kanyang habihan at parati siyang umiiyak ng tahimik. Ang kanyang luhay laging pumapatak sa kapirasong kawayang ginamit sa paghabi, hanggang nagkabutas ang kawayan dahil sa laging pagpatak dito ng luha ng dalaga. Isang araw, sa di sinasadyang pagkakataon, nahipa niya ito at lumalabas ang siyang matamis at malungkot na tunog. Mula noon, inaliw niya ang sarili sa pagtugtog ng palandag, ang pangalang ibinigay sa kakaibang instrumentong pangmusika. At yun ang pagtatapos. Maraming salamat.